talagang tumutuloy yung luha ko. Kaya sabi ko, tulungan ko talaga yung mga kapatid ko. Baka may gusto ka pang itanong. Baka ako Yun na, baka ikaw na. Sino pinakamagaling kumanta? Yan lang. Kung ano mga dinanas natin hirap, huwag niyong iparanas sa mga anak ninyo. Families are where we learn about love, life, and ourselves. On this new series, we'll meet families from all walks of life and we'll see how they handle the big and small challenges of everyday life. We'll see them laugh together, cry together, and sometimes even disagree. But most importantly, we'll see how they support each other through thick and thin. This series is a celebration of the power of family conversations. It's a reminder that even when we're struggling, we're never alone. This is Family Hour. Family meals are more than just about eating food. They're about connecting with your loved ones and creating lasting memories. Tao, uusin mo yan. Kaya na po. Natin yan. Tatlo lang yan, hindi hotdog na lang sa akin. Natin yan kanito. Sino yan pang para tumaba ka pa? Kumusta naman kayo dito sa barangay nyo, Nay? Okay naman. Ikaw dong, kumusta? Sumamba ka na ba? Tapos na kayo ng madaling araw? Hindi ka pinakanta ni Nay. Ikaw, Rex. Ako? Bakit naman naging ako? Naalala mo pa ba nung maliit ka pa? Sabi niya, basta't narinig ko yung amoy. Sabi ng papa mo, ano raw yung sinasabi, narinig daw niyang amoy. Sabi ko, ayun, ang ibig niyang sabihin, na aamoy niya yung baho. So nakakatawa talaga yun. Andin isa pa. Mas pari ka pa namang. Hindi pala Sabi niya sa akin, ano talaga? Sino ang pinakamagaling magluto? Sa mga anak niyo, Nay? Papatanongin mo. Apang, sino ang pinakamagaling magluto sa mga anak mo? Kami yung Wala may naman na, wala nga kita. Ako lang? Parang lugi kami dun ah. Grabe naman. Ba't parang si Rex lang ang anak niyo pang? Wano kami Ako magkakapatid. na kumain? Sila lahat nakikita nyo. Ako ginawa ko rin lahat pang. Talagang nasa yung luto mo tayo. Para maging mabuting anak. Baka may gusto ka pang itanong. Baka ako Yun na, baka ikaw na. Sino pinakamagaling kumanta? Nay, pang. Yan lang. Yan na lang. Sige, ikaw na lang. Wala ka. Ikaw na. Sample. Yan. Sample mo na daw. Pakibigyan nga ako ng tubig guys. Sample na. Magsampol talaga ako. Oo. Hindi masama ko Hindi kasi namin narinig yung boses mo sa bahay. Wait lang. O di try mo ngayon. Concentrate ako. Sino pinakamagaling sumayaw? Such. Nan. Wala pang kakakanta. Ako kakanta ka ba? Parang ayaw mo nang pakinggan yan ah. Kanta ko. Sino pinakamakulit Ikaw na di. bata? Ikaw. Ako na naman. Umaris, parang hindi ko ba talaga sukat akalain baka babait ka ngayon paglaki mo? PD1 ka ba? PD1 ka? Ayun ang kaloob ng ama eh. Diba? Ayun. Mga anak, sa tingin ba ninyo napalaki namin kayo ng maayos? Napalaki ng maayos. Oo naman ay. Kahit lumaki kami sa hirap. Pero parang lagi mo kami binibigyan ng mga magagandang bagay para mangarap. Yung imagine mo yung 15 kilometers naglalakad kami para lang makaaral tapos babalik 15 kilometers. Talagang nagpursigi kami. Tapos nakita namin kung paano kayo naghirap para sa amin, walo kami magkakapatid. Kaya naman pakiramdam namin ang dapat namin gawin ay maging mabuting anak. Kasi yun lang naman yung pwede namin isukli sa inyo eh. Kahit mahirap yung buhay natin, sa paglilingkod, hindi kayo tumigil. Hanggang ngayon. Nasa loob pa tayo ng Iglesia ni Cristo. Ang pinaka-importante kasi sa amin, pakiramdam namin, ako tingin ko, yung lumaki kaming Iglesia ni Cristo talaga. Kasi pinakilala nyo sa amin yung paano maging mabuting Iglesia ni Cristo, paano maging mabuting anak. Tapos yung ako talaga personally, naalala ko sa'yo na ikaw talaga nagturo sa akin paano manalangin. Yung hindi pa ako marunong magbasa,
tinuturoan mo na ako paano manalangin. Kasi sabi ko, gusto kong manalangin. Tapos yung paghahandog, talagang lumaki ako ng una yun sa lahat eh. Pag may hawak na pera, kasi nakikita ko sa inyo, pag may hawak kayong pera, kahit gaano kaliit, yung pinakamagagandang papel, yun talaga yung binubukod nyo. Kaya hanggang paglaki namin, ano man yung kitain namin, una ang pagbubukod. Kaya napakalalaking bagay sa amin yun. Lalo na si Papa. Si Papa kasi kahit tahimik lang, pero iba yung pananampalataya na meron siya. Siya talaga yung pinakahaligi natin. Anong magandang alaala na naalala mo? Yung kabataan. Halimbawa sa akin, naalala ka ba? Si nanay, syempre yan yung lagi kong kasama pag malit pa ako, pag wala yan sa tabi ko, umiiyak talaga ako. Hanggang elementary, sabi ko kasi si nanay talaga, Bunso kasi. love ko talaga yan, bunso kasi ako sa aming magkakapatid. Anong feeling na walo tayo? Siyempre, Sama-sama. simula pa maliit, masaya na tayo na kahit mahirap, pag lumaki na, ngayong mga may edad na kami, may kanya-kanya na kaming pamilya, Ako enjoy ko yung madami tayo. In a sense na yung marami kang matatawag na kakaroon ng division of labor talaga. para kung marami kang mautang. Tapos, kaya lang ang hirap nung maliliit pa kayo. Sobrang kukulit din yung mga bata kayo. Yung mga ate ko, siyempre na sila nag-graduate sa amin. Meron ba, yan dyan sila nakasuporta sa amin. Alam ko naman kung gaano kahirap yung kalagayan, yung walo tayo. So, sabi nga nila dapat para sa sarili mo. Pero dahil tinuruan tayo sa loob ng iglesia na talagang mahalin ang pamilya natin, ginagawa ko yun dahil mahal ko sila nanay at saka sila papa. Tinutulungan ko sila para matulungan kayo. Yun lang talaga yung pangarap ko noon. Nung pagkatrabaho, tulungan ko kayo, makatapos. Siyempre may limitasyon din tayo, pero at least siguro kahit pa paano nakatulong din. Yung na pag marami, magkakapatid, nagtutulungan, yun ang pinakamasarap. Tapos ngayong malalaki na tayo, matatanda na tayo, parang mas close pa rin tayo. Tayong magkakapatid, iba tayong parang special yung samahan nating lahat. Hindi man perfecto dahil siyempre magkakaiba yung personalidad natin eh. Pero pagdating sa usaping pagtutulungan, wala sa ating tumatalikod sa bawat isa. Parang solid talaga tayo. Yung ganun. Tapos yung masaya sa atin pagka birthday nila nanay at saka nila papa, kahit may kanya-kanya tayong pamilya, pinipilit nating buo tayo. Meron tayong lugar na dyan tayo magkikita-kita. Tapos meron tayong laging program. Kasi ganun tayo nung maliliit pa, laging may program. Kahit walang ilaw. Si nanay gumaganon lang. The next number in our program is. Kaya gumaling akong kumanta eh. Andiyan kami, laging magkasama. Kung iba, malayo man, di mo lang kakausap. Pero pag sinabi mong pumunta ka rito at may kailangan, andiyan sila, nakasuporta. Higit sa lahat, ngayong may edad na kami, mga pamilya, may pamilya na. Dito kami sa mga magulang namin nakatingin. Kay papa, kay nanay. Kasi napaka-importante nila sa amin. Sa akin naman, yung natutunan ko sa inyo, yung turuan ko yung anak ko na manalangin. Ako naman, kami walang anak, di ba? Ni daddy. Pero nagpapanata kami. Nung una, lagi ako umiyak tuwing buwan-buwan. Pero ngayon parang talagang sa panata, bibigay sa iyo ng ama kung ano yung mga kapagpalawag sa dibdib mo. Alam naman Diyos kung anong mas mabuti para sa atin at hinihiling natin. Anak niya naman tayo. Ibig sabihin, kung hindi niya pa kalooban ngayon, may tamang panahon. Kung anong kalooban niya, basta maging happy lang kami ni Daddy. Hindi naman namin sinasabing kami perfecto mga magulang. Pero ginawa namin ang lahat para mapabuti kayo, magkatapos kayo ng inyong mga pag-aaral. Yan lang naman ang pangarap namin ni Papa mo, mapabuti kayo. At ang inyong mga pananampalataya ay palaging nandyan sa inyong mga puso. Kaya sana bago pa lang kami bawi anong buhay ng Diyos makita pa namin kayo nasa mabuting kalagayan. At matagumpay ang inyong mga pamumuhay, magandang kapalaran ang inyong mga anak. Kung ano mga dinanas natin hirap, huwag niyong iparanas sa mga anak ninyo. Itanim ninyo sa kanilang mga puso ang paglilingkod sa Diyos
Sa pahirap na ngayon ang buhay, wala tayong ibang kakapitan kundi ang Panginoong Diyos. Nangambilin ko sa inyo. Kami ni Papa mo matanda na. Hinihintay na lang namin kung ano mang kailan kami kukunin ng Diyos. Basta ang mahalaga. Lahat tayo ang tapat sa ating Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo. Yan lang naman kasi ang mga lulunin at lula. Yan din talaga ang pinamanan nila sa amin. Kaya kami umaasa talaga na hindi ninyo iiwan ang inyong mga tungkulin. Natuto kami sa loob ng iglesia. Kahit sobrang hirap, kung akala natin napakatatag lang natin sa pananampalataya, sa mga bagay na hindi mo inaasahan, doon ka talaga susubukin. Kaya yung mga itong nakaraang taon na pagsubok sa amin. Pero kahit ganun kahirap, alam namin mahal kami ng Ama. Doon kami pinatatag eh. Salamat. Ako talaga pasalamat ako sa inyo, pati sa mga kapatid ko. Ito, saka ito. Malalay sa aming dalawa ni Daddy nung time na nagsasakit kami. Thank you, Nay. Thank you, Pang. Pa. Si Papa napakatahimik lang pero ano eh, talagang yan ang pinakadahilan ng lahat ng pagsisikap ko eh. Pag nakikita ko siya na ginagawa lahat. Huwag ka na iyak, ayaw maiyak. Tuig. Saka to, yung mga maliliit pa to nung nakikita ko na tumatawid dyan sa daanan. Tapos dala-dala yung ano. Talagang tumutulo yung luha ko. Kaya sabi ko, tulungan ko talaga yung mga kapatid ko. Kasi grabe yung pakiramdam ko ang hirap. Kasi ako hindi ko nga kayang bumaba dyan sa dagat eh. Kasi di ba may mga allergies ako. Pero sila yung talaga nag-e-effort. So sabi ko, pag ako nakatapos, tutulungan ko talaga sila. So hindi ko man nabigay yung best sa inyo, pero at least Nakatapos din sila. tulong. Ito naman, yung bunso na sobrang alaga namin. Pag nung nakita ko lang bumaba ng dagat, talagang lahat tayo nataranta eh. Kasi sa lahat ng kapatid namin, parang ito yung ayaw naming ano, siyempre bunso, mahal na mahal. Kaya Siyempre, ang anak buhay natin dito, dagat, paglambat. Ang pang naliwasag, ano lang talaga ang routine ng buhay natin si Papa mo.